Maghahanda kami ng special units, maghahanda kami ng cardiac units para kung kailangan ng hospital arrest, ay magtatayo kami ng special rooms dito para 700 ng jail guards natin. 700. Hindi, 700 is exactly kung ano ang kailangan ng facility na ganito. Sir, dito po. Pero dito. Mukha lang mukha. Tapos meron isang shower at isang toilet na may running water. Ma'am, pwede sa pagkakin dito. Shower. Pumunta yung shower. Okay, pumunta sana. Yung visitors receiving area. Sa baba. Kaya pakita naman. Ito yung Washing area. Washing area ng mga, ayan, maraming water rin yan. Hindi sila pwede maglaban ng mga damit nila. Okay? Sa baba. So, again, pwede sila dala ng pagkain, pero kailangan luto na. Pero at 5 o'clock, kailangan restricted to their quarters na. At 11 o'clock, may personnel count, binibilang ang bawat inmate. Then lights off at 11 o'clock. Tapos, anong oras sa umaga ang ano nila? Ang wake up call, sir, 6 a.m. sir. 6 a.m. ang wake up call. May infirmary rin dito. Maghahanda kami ng special units. Maghahanda kami ng cardiac units para kung kailangan ng hospital arrest, ay magtatayo kami ng special rooms dito para pwede sila, di na sila i-confine. Kung mag-request sila ng hospital arrest, gagawa kami ng sarili naming high quality jail cell dito na may hospital facilities. So, ito lang pinapakita namin na handa na kami. Again, kailangan ko hindi ko pinapangunahan ang Sandigan Bayan. Ito lang ay pinapakita kong paghahanda ng DGNP para sa nararating mga indictments tungkol sa floodgate scandal. Ano sariling tubig? Ito ang yung water purification system ng buong system. Okay. Dalawang system. Isa sa kabila. Kaya yung hihili nila, malinis yan. Tsaka papalikuan nila malinis yan. Sir, ano po ba specifically talagang minadali natin? Hindi, ang nagpagawa nito ay si Speaker Belmonte pa. Matagal na to. Pero ngayon, ni-renovate at pinagandaan na namin ang eventuality kung kailangan ng sandigan ng kulungan ay handa na itong Quezon City Jail Facility. May binabanggit kayo kanina na hindi pinanguna ng Sandigan Bayan, can you just... Kasi in the end sila ang arbiter kung saan kukulong eh. Sila yan eh. But the conditions are that it is the facility closest to the hearing center. Kaya the Sandigan Bayan is mga 10 kilometro lang eh, wala dito eh. So ito na ang pinakamalapit.
how many are we expecting this with nabanggit Ay. kayo? Marami tayo. Ay, ang hula ko lang, ay lalagpas 200 ang indicted sa darating. So, hula lang yun So, based on the Senate hearings. Pero, ang makakapagsabi lang dyan ay ang Sandigan Bayan kung sinong ma-indict. Yung 200 na yun, mga... Based what is the basis? basihan sa Senate hearings, ang nakikita kong may indict dyan ay mga DE, congressman, senator, contractor. Contractor, yung congressman ng contractor. Ayan ang nakikita kong may indict. So, lahat sila sama-sama rito, kahit mga senador na posibleng ma-indict? Kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang batas Na porke senador ka na mayaman, na may kaya, na binoto ka. Kung may batas kayong nilabag, yung nagdanako ng 100 piso na lotion sa SM, dito kinukulong. Dapat yung nagdanako ng daan-daan milyon at bilyon, dito na rin sila ikikulong. Habang awaiting trial. You mentioned something about hospital arrest kasi normally kapag halimbawa na-aresto, normally nagkakasakit. Normally So, kakasakit. So what magtatayo does kami this show? magtatayo kami ng infirmary dito na which is the same quality as the hospital they choose. Then they can bring their doctors here para alagaan sila. So hindi na sila pwedeng dalhin sa Hindi na. anumang ospital na nais nila. Well, pwede sila mag-petition sa Sandigan, but we will show to papakita namin sa Sandigan na handa ang BGNP kung ano mang eventuality o ano man sakit nila. What other facilities are we highlighting in this newly renovated facility? May sunning area sa taas. Saan sila pwede magpa-araw. Meron kaming basketball court dyan sa labas. Ito, maganda ang receiving area nila. Dito sila pwede tumanggap ng mga pamilya nila. Pwede rin magkakaroon din ng may karapatan rin sila sa conjugal visits. Pero kailangan may marriage certificate para magkita sila. And then kanina may pinakita kayo dun sa taas, mga shower area, other Okay ka lang? facilities. Running water, may water purification system dito. Safe naman siya, mahangin naman siya, hindi siya overcrowded. So, tingin ko, ano na rin to. Ito na ang pinakaparehas na lugar na pwede namin sila. Right now, are there any prisoner who's... Dito wala pa, this is the new wing Bago pa na to new wing. So yung mga nanggaling dun sa bandang Station 10, sa bandang Kamuning, Doon. nandito na sila. Andito na, diba? Yes, Tama. nandito na sila. Nailipat na sila. Nalipat sila. Kailan pa po sila nailipat? At how many are they? There are 3,474. About again po. 3,674. They are located on Annex 1, 2, and 3. Yun po yung mga total ng PDL natin. So kung meron ng madadagdag, hindi sila, Hindi. wala tayong magiging issue ng overcrowding. Wala po. Meron pa po tayong vacant na 80 po na dorms. Nakakatira po. May 80 dorms pa po tayong bakante po. And how many Per is the dorm? capacity per dorm? 10 PDL per dorms. So strictly, sir, masusunod yung mga ganun para to make Yes, sure na yes. wala ng mga overcrowding. Wala nang overcrowding. This will be the new standard para sa lahat ng BGNP. So all the rest of the facilities of BJMP will follow this kind We of will hopefully, standard. pag nakuha na namin yung budget namin, ito ang standard na susunod How namin. soon are we expecting people to be sent here, yung mga maiiwan? My guess, hula lang to hula ko in the next 3 weeks ay may indicts na. Pero hula lang yun, that's just from what I see. Nagsabit na ang DOJ, kasi last week nagsabit na ang DOJ ng findings sila. Kasi ang DOJ, tinulungan namin sila noon. Meron na silang mga, anong panahon na yun, complete case build-up na sila for mga, siguro 10 tao ang kompleto na complete case build-up. So, it's with the Ombudsman's appreciation na kung kailan nila isasabit sa Sandigan Bayan for trial. Of course, we're expecting big fish also. We're expecting whales. Mga balya na nakukunin natin dito, hindi yung mga gurami. Sir, yung mga whales na sinasabi niyo, halo to sa mga ordinary na prisoners? Dito sila. Dito sila, lahat ng floodgate dito. Kasi ito yung bagong wing So, dito lang sila. Pero halo-halo. Wala pong air conditioning dito.
There will be no air conditioner, there will be no cell phones, there will be no laptops, but tablets. Pwede lang ng forms of communication is a computer, kung teleconference sa lawyer nila, or landline na pwede makinig ang BGNP kung anong pinag-uusapan nila. Sir, nabanggit niyo kanina na hindi pwede magkasama ang mag-asawa, sir? Hindi pwede magkasama ang mag-asawa. So, iwala yung babae. Iwala yung babae at saka lalaki. Guaranteed, sir, walang special treatment. Guaranteed. Paalis ako next week. Mag-emergency purchase kami ng body cam. So lahat ng jail guards dito, lalagyan namin ng body cam. 24 habang naka-duty sila, ay lahat ng conversations sila maririnig. Kung kausapin sila ng detainees, maririnig din. Kung Saan pinag-usapan. yung mga bata? Tignan namin ang best price eh. Kasi yung ibang agencies bumili 700,000 yata isa, di ba? Pero, di ba yung sa... sa anong agency? Philippine Ports Authority. Pero ang I think mga 70 to 80,000 lang ang maximum na cost namin. Ay, hindi ko, wala na ako alam ron. Wala ako na alam doon. Pero as far as I know, yun ang titignan ko. How many are we purchasing? All in all, 50,000 para sa lahat ng police tsaka sa lahat ng inmates. Sa lahat ng mga jail facilities. Gano'n ka ang security dito? Matindi dito kasi yung cameras na yon, hindi mo pwede ipatay. So, ang bagong standard namin, hindi mo pwede ipatay habang naka-duty ka. May sound, naka-wire siya sa internet. So, maririnig namin lahat na nangyayari. Tapos kung off-duty, Paano ang memory? ang memory niya nasa server siya eh. So, unlimited. Nasa cloud yung memory niya. So, lahat ng conversation, kung subukan nilang suhulan ng ang mga jail guards namin, nakikita namin lahat. Paano, may additional training ba for the security? Meron na. All in place, lahat naman ng mga officers namin dito ay dumaan sa special courses para sa ganyan. Pero, let me repeat, this is not meant to show na na malupit kami sa mga detainees. Everyone has a chance to be rehabilitated. That's the core principle of criminology. So, dito kasi, this is a place where they will be detained during the hearings. Na pwede silang ma-detain during the hearings. Again, na pwede. That's at the court's discretion yan. Pero dito, during the hearings, dito sila. Kung makonvict sila, sa maximum security sila malalagay. So, depende kung saan. Depende. Kung mabibilibid or... Depende sa courts lahat yan. But we're showing we're ready. Handa na ang BGNP para gampanan ng katungkulan namin. Sir, sorry, gaano karami mga staff natin dito sa BJNP? 700 ng jail guards natin. Dadagdag po ba tayo? Hindi. 700 is exactly kung ano ang kailangan ng facility na gano'n. May parang certain ratio ba yan? May ratio yan eh. Oo. Ano ang ratio ng Ano ba ang ratio security? natin? 1:7. So, dito lang sa wing na to. Sa wing na to, 700. Okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you very much. Thank you.